Ako si Juan Crisostomo Ibarra Imagsalin, anak ng yumaong Don Rafael Ibarra, isang taong ginugol ang buong buhay sa paglilingkod sa bayan, ngunit namatay na tinaguriang kriminal at erehe. Sa kanyang pagkamatay, nagsimula ang aking bangungot sapagkat nakita ko kung paano ipinagkanulo ng lipunan at ng simbahan ang isang taong walang hinangad, kundi ang kabutihan ng lahat. 7 taon akong nag-aral sa Europa. Doon ko nasilayan ang mga kaisipan ng kaliwanagan, ang agham at ang karunungan ng ibang bayan. Ang puso ko'y puspos ng pangarap, maibalik sa aking bayang sinilangan ang liwanag na iyon. Akala ko'y bukas palad ang kinabukasan, ngunit nang ako'y bumalik, sinalubong ako ng dilim ng pang-aapi at kasinungalingan. Sa aking pagbabalik, sinalubong ako ng mga papuri at bati, ngunit kasabay noon ay naroon din ang mga matang nagbabantay at naghihinala. Ang mga kura, lalo na si Padre Damaso, ay agad na nagpakita ng kanilang puot dahil hindi nila ako kayang kontrolin at dahil ako'y anak ng taong kanilang pinasama. Ngunit hindi ko yun pinansin. Sa halip, isinapuso ko ang adhikaing ipagpatuloy ang pangarap ng aking ama, ang magtayo ng paaralan. Naniniwala akong ang kabataan ng pag-asa ng bayan at sa pamamagitan ng edukasyon ay mahuhubog ang malayang pag-iisip, ang marangal na pagkatao at ang pagmamahal sa sariling lupain. Ngunit anong hirap ng landas na aking tinungo. Ang bawat hakbang ko'y tinutulan ng mga praile sapagkat ang isang bayan na marunong bumasa at umunawa ay isang bayang mahirap alipinin. Ninais kong gawing bukal ng karunungan ng San Diego, subalit itinuring nila akong kaaway. Sa piling ni Maria Clara, natagpuan ko ang pag-ibig na nagbibigay lakas sa akin. Siya ang aking liwanag, ang aking pinapangarap na katuwang sa pagbuo ng isang lipunang malaya at marangal. Ngunit maging ang aming pagmamahalan ay dinumihan ng mga makapangyarihan. Si Padre Damaso, sa kanyang kasakiman at takot sa aking impluwensya, ay sumuway sa aming pag-iisang dibdib. Pinalitan niya ang kasaysayan ng aking ama ng kasinungalingan at sinira ang pagkatao ko sa harap ng lipunan. Sa huli, kinuha rin nila ang aking kasintahan sa pilitang ipinakasal sa taong hindi niya minamahal. At nang mabalitaan ko ang sinapit ng aking ama na sa halip na mailibing ng marangal, ang kanyang bangkay ay ipinalipat ni Padre Damaso at tuluyang itinapon sa malamig na ilog, napagtanto kong ang lipunang ito ay bulok mula sa ugat. Ang simbahan na dapat sanay kanlungan ng katarungan at awa ay naging kasangkapan ng pang-aapi. Ang pamahalaan na dapat ay tagapagtanggol ng bayan ay naging alipin ng mga dayuhan at ng mga praile. Tinangka kong tahakin ang landas ng mapayapang pagbabago. Naniwala ako sa kapangyarihan ng edukasyon, sa kabutihan ng tao, at sa mahinahong pakikipag-usap. Ngunit sa bawat hakbang, sinalubong ako ng paninira, pananakot, at panlilinlang. Ako'y itinuring na kaaway ng bayan, isang erehe, isang subversibo. Ngayon, ako'y nakatayo sa harap ninyo, sugatan, nagtataka. Tama ba ang aking landas? Ako ba'y isang mangmang na nanalig sa ilusyon ng kapayapaan? O ako ba'y isang anak na nagtangkang tuparin ang pangarap ng kanyang ama, ngunit bigong maunawaan ang kalupitan ng kanyang panahon? Mga kababayan, ako si Crisostomo Ibarra, anak ng isang inaping ama, iniibig ng isang babaeng inagaw sa akin at isang taong may pangarap para sa bayan. Ako'y hindi kaaway, ako'y anak ng bayang ito. Ngunit kung ang liwanag na aking hatid ay patuloy nilang patayin, kung ang edukasyon at katarungan ay kanilang hadlangan, ano pa ang magiging landas ng bayan kundi ang mag-alab, bumangon at igiit ang ating dangal? Kung ako'y mabigo,
naway huwag mamatay ang pangarap. Kung ako man ay gapiin, naway may ibang tatayo upang ipagpatuloy ang laban. Sapagkat ang bayan ay hindi pag-aari ng iilan, kundi ng lahat ng kanyang anak. At kung darating ang araw na ang tinig ng inaapi ay maging dagundong ng pagbabago, huwag ninyong kalimutan na minsang may isang Ibarra na sumigaw, na lumaban, at naniwalang ang liwanag ay kayang ipanalo laban sa kadiliman.